Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng simpleng recipe ng paggawa ng biko. So share ko sa inyo, konti lang din po ang lulutuin natin, almost 4 cups ng glutinous rice flour. Pure po na glutinous rice flour, di po tayo naghalo ng ordinary rice. At lulutuin ko lang siya dito sa rice cooker. So, hindi umabot ng 4 cups, almost 4 cups. So, hugasan muna natin mabuti yung bigas. Yan, papalinawin natin yung tubig. Mga 3 hanggang 4 na hugas. Pagkatapos ay lalagyan natin siya ng tubig. Susukatin ko din ng tubig sa cup kung saan ko sinukat yung bigas. So, dahil almost 4 cups din yung tubig na ilalagay natin. Pagkatapos ay lalagyan ko ng dahon ng pandan para mas mabango ang ating biko. So, after po maluto yung kanin, ito na, napaka-perfect nung pagkakasaing natin sa kanin. Ngayon naman ay lulutuin natin yung gata at ang asukal. Ayan, napaghiwa-hiwalay ko na. So, 2 cups po ng sugar ang gagamitin ko dito. Pwede kang gumamit ng up to 3 cups pero ayoko kasi ng sobrang matamis kaya 2 cups lang. So, sa gata naman itong fresh gata na Coco Mama yung gagamitin natin. So, 2 pack lang po ng Coco Mama ang gagamitin ko. Actually, pwede rin hanggang 3 cups. Pero yung pangatlong cups po dyan ay tubig na lang ang ilalagay ko. Para naman hindi masyadong nakakaumay ang ating magagawang biko. So, ayan. Tunawin muna natin yung asukal bago ko i-on yung kalan. So, dahil nga sa sobrang malapot, dahil purong-purong gata yung Coco Mama, nag-add pa po ako ng 1 cup ng water. Ayan, tinutunaw ko munang mabuti. Bago natin i-on ang ating lutuan. Maglalagay po ako dyan ng konting asin, siguro 1/2 teaspoon para naman may pambalanse ng lasa. At pwede ka rin palang maglagay dyan ng star anise. Hindi ko lang nailagay, di ko nalagyan kaya wala po itong niluto ko ngayon. Late na naalala. Ayan. Pakukuluin lang natin ng pakukuluin hanggat sa maging konti na yung ating gata at asukal. Kapag nag-evaporate na yan, konti na lang, makakalahati na lang yan, saka natin ilalagay yung sinaing natin na glutinous rice. At ayan na nga, ilalagay ko na yung ating sinaing kanina. Napakaganda ng pagkakasaing kasi sinukat natin yung bigas at yung tubig. So, ganun lang din po gagawin nyo. So, marami talagang mga masasarap gumawa ng ganitong mga biko. So, ako naman, pagka nagluluto ng biko, simple lang. Minsan naman yung parang may ano sa ibabaw. May caramelized sugar sa kagata. So, iba-iba kapag gumagawa tayo ng biko. At ito yung pinakamadaling version. Kasi ganyan lang, halu-haluin mo lang yan hanggat sa maubos yung syrup na yan na nandyan. Ma-absorb ng bigas at maluto. So, medyo mangalay nga lang kasi talagang matagal-tagal na haluan ang gagawin natin. O, diba? Napakabango. Kung nandito kayo, maaamoy nyo na napakabango ng gata. Yan, hindi pa nadidistribute.
Sige lang ang halo hanggat sa matuyo at lutong-luto na ang ating biko para hindi siya madaling masira. Ayan, halo pa ng halo hanggat sa maluto. Hindi natin pwedeng titigilan ng paghalo. Ayan, kapag gaganito na po yung itsura, malagkit na at mabigat na siyang haluin, ito po ay pwede na nating hanguin. At iyan lang po. Thank you so much. Ito na po ang ating finished product.